Mga alaala ng panahong matagal nang lumipas ang bumoha sa aking isipan. Sapagkat tiniis ko ang daan-daang muling pagkakatawang tao. Sa aking unang buhay, ako ay bata pa at sadyang napakamangmang. Walang armas kundi ang 3 hamak na anyo ng free talent sword style. Habang ako ay nagpakahanggal, at bago pa man mahugat ang aking espada sa kaluban nito, isang pangkat ng mga karaniwang tulisan ang nagpadala sa akin sa maagang kamatayan. Ito ay isang tunay na kaawa-awang wakas. Ngunit muli akong isinilang, para lamang paslangin uli ng mga kaparehong thugs na iyon. Muli kong ididilat ang aking mga mata at ang nakamamatay na siklo ay mauulit. Isang buhay para sa isang buhay sa isang walang katapusang loop ng kamatayan at muling pagsilang. Dahil sa mga alaala ng di mabilang na nakaraang buhay na nagpapabigat sa aking kaluluwa, napilitan akong mabuhay ng paulit-ulit. Palagi sa hiram na sisidlan ng isang estranghero, sinunggaban ko ang pagkakataong ito na dumarating lamang minsan sa isang milenyo. Gamit ang lahat ng mayroon ako, sa paniniwalang ito ang sagot ng langit sa aking kaisa-isang walang hanggang pagnanais. Ang nag-aalab na ambisyon na tumayo sa itaas ng lahat sa ilalim ng langit, ang maging walang kaduda-dod ang kaisa-isa. Ang malungkot na figure ng isang matandang lalaki ay nakatayo sa tuktok. Ang kanyang anino ay nagpapakita ng pighati ng isang buhay na ginugol sa paglalagalag. Isang gintong lanti ang naanod sa hangin, ang mga pakpak nito ay kumikinang habang dahan-daw ang damapo sa kanyang nangangalay na kamay. Nagpakawala siya ng isang malalim at malungkot na buntong hininga at isang namamaos na boses ang bumasag sa katahimikan. Pagod na ako. Ang aking buhay, isang walang katapusang pag-uulit, katulad ng iyong walang layuning paglipad. Maliit na lanti, ang aking kalooban ay naglaho na. Ang aking lakas ay ubos na. Wala nang natira para habulin ko pa. Ang nag-aalab na pagnanais na maging pinakamalakas sa mundo. Nakamit ko na ito, ang trono ng Supreme Martial Sovereign. Naupuan ko na iyon. Kaya ano ang buhay na ito kung gayon? Wala ba itong iba kundi isang malupit na biro ng tadhana? Gusto ko na talagang magpahinga. Ang kanyang mga talukap ay parang tingga. Ang kanyang paningin ay lumalabo sa mga gilid. At sa isang huling pagpapakawala, hinayaan niyang lumipad ang lanti. Pagbabalik sa malawak na kalawakan ng langit, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, tinatanggap ang mabigat na kadiliman habang nilalamon nito ang lahat. Kapayapaan, iyon lang ang hinihiling niya. Ngunit nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatitig sa kisame ng isang kakaiba at hindi pamilyar na silid. Ang mga kamay na ito, ang mga ito ay makinis, puno ng sigla ng kabataan. Ang matandang lalaki, hindi. Ang batang lalaki ay tumingin sa kanyang bagong katawan at nagnitngit ang kanyang mga ngipin. Ano ito? Ano ba itong katarantaduhang ito? Siya ay naging bata muli. At ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng hindi makontrol. Bumulong siya sa isang paos na boses, lintik na lahat. Hindi na naman. Bakit? Bakit kailangang ako na naman? Isang dagandong ng purong galit ang sumabog mula sa bata, na nagbabantang wasakin ang buong mansyon habang itinapon niya ang mga kumot, sumisigaw, tama na. Ungol niya, sabi ko, sapat na ito para sa matandang ito. Ayoko na mabuhay, naririnig niyo ba ako? Pagod na ako. Noong sandaling iyon, isang nasa gitnang gulang na babae ang nagmamadaling lumapit sa kanyang tabi, ang mga mata nito ay nanunubog sa luha habang dahan-daw ang hinahawakan ang kanyang kamay. Batang Panginoon, tanong nito, ang boses ay sakal ng emosyon. Bakit kailangan mong sabihin ang gayong kakila-kilabot at malas na bagay? Ang mabait ngunit lubos na dayuhang mukhang ito. Pinaningkitin niya ang kanyang mga mata. Isang katanungan ang umaalingaw sa kanyang isipan. Sino ka? Agad-agad, isang agos ng mga alaala ng katawang ito ang bumulwak. Isang nagngangalit na baha na nagbabantang punatan ang kanyang kamalayan. Ang mga ito ay hindi lamang mga imahe, kundi mga hapdi na tumatagos sa buto. Mga emosyong napakalalim na nagsimula silang kainin ang kanyang mismong kaluluwa. Piraso por piraso, nang inig ang boses ng babae, puno ng desperadong pagkabalisa. Batang Panginoon, gising ka na. Paano? Tinitigan niya ng malalim ang mga mata nito habang ang pakiramdam ng pagiging pamilyar ay sumibol mula sa mga hiram na alaala. Ang babaeng ito, siya ang kanyang yaya, ang isa na pinahalagahan ng batang Panginoong ito na parang sarili niyang ina. At ang batang lalaki sa tabi niya,
Ang isa na itinuring ng katawang ito noon na isang sinumpaang kapatid, isang bahid ng hinala ang tumagos sa kanyang isipan. Ang dahilan kung bakit pumanaw ang layaw na batang ito, maaari kayang sinubukan talaga niyang tapusin ang lahat ng mag-isa. Napakabaliw. Ang isang lalaking gustong umalis sa sandaling idilat niya ang kanyang mga mata ay mayroon na ngayong ganap na estranghero na nakatira sa kanyang mortal na katawan. Ito ay isang napaka-awkward na sitwasyon. Nakipagbuno siya sa mga kalamnan ng kanyang mukha, pinipilit ang isang naninigas at hindi likas na ngiti. Yaya, patawad, hindi ko sinasadyang pag-alalahanin ka. Nagkaroon lang ako ng kaunting masamang panaginip. Ang clumsy na paliwanag ay lumabas. Nanlaki ang mga mata ng kanyang yaya. Masamang panaginip. Malamang ay dahil lang iyan sa iyong pagkapagod. Batang Panginoon, mabilis nitong sabi, naghahanap ng pinakakapanipaniwalang dahilan. Ilang araw ka nang tumatangging kumain. Pagkatapos ng lahat, o marahil, dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng kulubot na kamay nito. Isang kilos na diretsyong hinugot mula sa mga alaala ng orihinal na may-ari. Ayos lang talaga ako. Kailangan ko lang magpahinga ng kaunti at magiging maayos din ako. Ngunit ang tingin nito ay nanatiling nakapako sa kanya. Ang matinding pag-aalala sa mga mata nito ay tumangging maglaho kahit kaunti. Parang nagmamakaawa na ito ngayon. Kung gayon ay dapat kang kumain kahit man lang kaunting lugaw para kumalma ang iyong tiyan. Hindi ba? Umiling siya, isang banayad at nanlalamig na detachment ang gumagapang sa kanyang boses. Hindi na kailangan. Hindi ako gutom, gusto kong mapag-isa. At pagkatapos ay nadulas siya, isang parirala ang lumabas mula sa kanyang sariling subconscious. Kailangan ko pang ayusin ang nalalabi sa aking buhay. Ang mga salitang iyon, nalalabi sa aking buhay, ay tumama sa kanya na parang kidlat. Ang kulay ay agad na nawala sa mukha nito. Batang Panginoon, anong ibig mong sabihin? Ayusin ang iyong buhay. Napagtanto niya ang kanyang malaking pagkakamali. Nakikita ang lantad at hindi may tatagong panik na nagliliyab sa mga mata nito. Agad siyang gumawa ng paraan, iwinagayway ang kanyang mga kamay ng may pagbaliwala. Hindi, ganoon lang. Kung gagawa ako muli ng ganoong katangahan, kailangan kong maging ganap na baliw. Hindi ba? Mukha ba akong baliw sa iyo? Ang kanyang mga salita ay walang nagawa para apulahin ang apoy ng hinala sa puso nito. Nakatitig lang ito. Sinuri ng mga mata nito siya at ang sinumpaang kapatid sa tabi niya. Para bang isang malabo at madilim na aura ang nakakapit na sa kanya ngayon, naglalabas ng isang kalamigan na sobrang dayuhan kaya ito ay nakakatakot. Ang boses nito ay halos hindi marinig na bulong. Oo, kaunti lang. At ang paraan ng iyong pagsasalita, ibang-iba ito. Minura niya ang sarili sa loob-loob niya. Lintik, kailangan ko talagang bantayan ang bibig ko. 5 minuto pa lang siyang gising at nakagawa na agad siya ng eksena. Napakasamang first impression. Wala nang paraan para makalusot pa sa usapan. Nagpakawala siya ng isang unang buntong hininga, sa wakas ay sumuko. Sige na, kakain ako. Dalhin mo rito ang lugaw para sa akin. Wala nang ibang mangyayari. Sumusumpa ako sa aking karangalan, idinagdag niya. Umaasang ang matatag na pahayag ay sa wakas ay magpapakalma sa kanila. Ang mga mata ng kanyang yaya ay hindi lumayo sa kanya kahit isang segundo. Sinusuri ang bawat micro-expression, bawat banayad na pitik ng kanyang mukha. Matapos ang isang mahabang sandali, sa wakas ay nagpakawala ito ng isang malambot na hininga ng ginhawa. Ngunit sa lalim ng tingin nito, isang mapanganib na kislap ng duda ang nanatili, na tumangging mawala. Ang wet nurse at ang senior brother na iyon ay umalis ng tahimik. Ang mainit na boses nito ay mahinang umaalingaw-ngaw. Ang matandang ito ay nauunawaan. Dapat kang magpahinga, Batang Panginoon. Maghahanda ako ng ilan sa iyong mga paboritong pagkaing pampulakas bago sumara ang mabigat na pintong gawa sa kahoy. Ang kanyang matandang figure, nagbigay siya ng isang walang ganang sagot. Ang kanyang boses ay paos. Huwag mong abalahin ang iyong sarili. Yaya, magiging maayos ang lahat. Hindi mo kailangang mag-alala ng ganoon. Ang pinto ay nag-click, isinasara ang silid sa isang nakakatakot na katahimikan. Ang katawan ng batang lalaki ay bumagsak sa malambot na kama. Isang mabigat na buntong hininga ang lumabas sa kanyang mga labi habang bumubulong sa kisame. Lintik, hindi pa rin tapos. Bakit ba nangyayari na naman ito?
Sa loob lamang ng ilang maikling araw, ang mga kalat-kalat na piraso ng alaala ay sa wakas ay nagtugma-tugma na bumubuo sa isang kumpleto at nakakatakot na larawan. Ang aking kaluluwa ay nakikipagbuno pa rin sa mga alaalang malalim na nakatanim sa katawang ito. Ang dating may-ari nito, ang pangalan niya ay Jinwoo. Siya ay isang mantsa sa pangalan ng pamilya. Ang anak sa labas ng Thick Clan Estate, isa sa mga pinaka-notorious at makapangyarihang pamilya sa buong Central Plains. Ipinanganak siyang may gintong kutsara, ngunit sa isang malupit na biro ng tadhana, tinatakan siya ng isinumpang katayuan bilang isang anak sa labas. Kaya hindi mahalaga kung gaano kaluho ang kanyang paligid. Sa ilalim ng mga mapanlait na titig at malisyosong bulungan ng kanyang sariling angkan, ang buhay ni Jinwoo ay isang buhay na impyerno. Lumaki si Jinwoo na minumulto ng anino ng kawalan ng seguridad at ganap na kawalan ng pag-asa sa kanyang sariling pagkakakilanlan. Kalaunan, sumuko na lang siya, tumangging kumain at nanghihina sa kama buong araw na parang isang hamkag na sisidlan, naghihintay na lamang na mamatay ang apoy. Sa huli, ang marupok na espiritu ni Jinwoo ay tuluyan nang naputol ang huling ugnayan nito sa mortal na mundong ito. At sa mismong sandaling iyon, ang kanyang kaluluwa ay nagkawatak-watak. Ako, isang lalaking dapat ay patay na, ay inangkin ng sisidlang ito at minana ang kanyang sirang tadhana. Isang bata na may gatas pa sa labi na gaya mo. At pinili mong umalis na lang agad. Samantala, narito ako, isang lalaking nakakita at nakagawa na ng lahat. Halos nagmamakaawa para sa katapusan na hindi ko makuha. Ano ba ang ilang masasamang salita mula sa iyong pamilya kumpara doon? Dahil nakabaon ng malalim sa kaguluhan ng iyong mga alaala, nakikita ko ito ng malinaw. Dalawang tao ang nagmahal sa iyo ng higit sa anuman sa mundo. Ang isa ay isang lalaking palagi mong tinitingala, magalang na tinatawag siyang kuya, kahit na sa bawat pagkakataon na kayo ay magkikita, ay itutungo niya ang kanyang ulo at ipipilit na tawagin kang batang Panginoon, isang lalaking walang kaugnayan sa dugo sa iyo, subalit nag-aalala sa bawat detalye ng iyong kapakanan. Makikita kanyang nanginginig sa kagat ng hangin at ang kanyang noo ay kukunot habang pinagsasabihan ka. Bakit ka nagsuot ng napakanipis sa ganitong matinding lamig? At ikaw, Jinwoo, manipis. Halika na, nagpapalabis ka. Kung magdadagdag pa ako ng isang layer, kailangan ko ng gamulong kahit saan sa halip na maglakad. Ang alaala ay kristal na malinaw. Ang kuya na iyon ay hindi na magsasabi ng iba pang salita. Dahan-dahan lang siyang hahakbang pasulong at isasampay ang isang mabigat na kapa sa iyong mga balikat. Ang kanyang boses ay puno pa rin ng pag-aalala. Pahintulutan mo akong ihatid ka pabalik sa iyong silid upang magpahinga. Batang Panginoon. Pagkatapos ay nagbago ang eksena. Bakit ngayon ka lang bumabalik? Napakalalim na ng gabi. Ang hangin sa gabi ay magbibigay sa iyo ng ginaw. Ang Jinwoo sa alaala ay kakamo lamang sa kanyang ulo, may pagkataranta sa kanyang mukha bago sumagot ng isang linyang nag-iwan kahit sa akin na lubos na natigilan, masyado akong nalubog sa sarili kong iniisip. Hindi ko man lang napagtanto na ang kadiliman ng gabi ay tuluyan ng namayani. Ang mabait na yaya ay dahan daw ang ginabayan ng katawang ito ni Jinwoo papunta sa hapagkainan. Nag-alok siya ng isang banayad ng ngiti, ang kanyang boses ay puno ng init. Batang Panginoon, dapat ka nang kumain ngayon. Matigas akong sumagot, hindi ko kailangan. Ang kanyang tono, bakit ba niya ako tinatrato na parang maliit na bata? Ang sabi lamang ng yaya, kapag ang batang Panginoon ay ganap ng gumaling, maaari kang magreklamo hanggat gusto mo. Ang aking mga mata ay tumingin sa mga debotong taong ito. At isang tanong ang nag-apoy sa loob ko. Isang tanong para sa kaluluwang dating nanirahan dito. Handa ka ba talagang hayaan ang mga taong ito na dumanas ng parehong tadhana sa iyo, ikaw na ganap na handal? Mula noong araw na isinilang akong muli sa sisidlang ito, lubos akong nalubog sa isang magulong agos ng mga kaisipan. Nakakaramdam ako ng mga emosyon na hindi ko man lang nadampian noon. Hindi sa loob ng 100 siklo ng reinkarnasyon. Marahil ay dahil tumatanggap ako ng tunay na pagmamahal na hindi kailanman inilaan para sa akin. O marahil ay dahil lamang ako, na umiiral ngayon ay ganap ng walang anumang makamundong pagnanasa. Ako, isang nilalang na lumaban sa 10,000 buhay, ay hindi nag-abalang intindihin ang iyong kaawa-awang pagpili. Gayunpaman, nang harapin ko ang kanilang mga matang puno ng gayong tapat na pag-aalala,
ang pusong bakal na ito ni Jinwoo ay biglang na-realize na hindi ko na lang sila pwedeng baliwalain at mabuhay ng ganap na hiwalay sa lahat. Kaya sabihin mo sa akin, ano ang iyong natitirang attachment? Ano ba iyon na hindi mo kayang bitawan? Ano ba ang kinapitan mo kahit na ang iyong katawan at kaluluwa ay naglaho na? Sa ngalan ng iyong malas na espiritu, gagamitin ko ang natitira sa aking kapangyarihan upang tuparin ang hiling na nakaukit sa bawat hibla ng katawang ito. Gaano man kababaw ang hiling na iyon, nananatili itong isang matindi at hindi matitinag na obsesyon. Ang obsesyong iyon ay ang patunayan ng kanyang sariling halaga. Para sa isang nilalang na tulad ko, na minsang niyanig ang buong martial world, ang makaramdam ngayon ng awa para sa isang maliit na kaluluwang tulad mo. Sige na nga, dahil ang matandang master na ito ay nagkaroon ng interes, sisiguraduhin kong magagawa ito para sa iyo noong taglamig na iyon. Isang malas na buhay ang tahimik na nadulas sa limot, at isang reinkarnadong kaluluwa ang pamasan sa kanyang hindi natapos na tadhana. Mula noong araw na hiniram ko ang katawan ni Jinwoo upang mabuhay muli, ang sinaunang halimaw sa loob ng frame ng teenager na ito ay gumawa ng isang panata na tatapusin ang huling hiling ng batang iyon hanggang sa huli. At iyon ay ang patunayan ng kanyang sariling halaga sa mundo. Dahil sa iisang layuning iyon, opisyal akong humakbang sa landas ng napakasakit na pagsasanay. Para sa isang merchant guild na nakaupo sa bundok ng kayamanan, ang pagkakaroon ng isang resident martial arts master ay isang ganap na pangangailangan para sa kaligtasan. Iyon ang eksaktong dahilan kung bakit ang unang martial art na pinili kong masterin ay ang Tai Chi Heaven Flipping Dance. Ito ang pangunahing pundasyon na kailangan ko upang muling buuin ang mga banal na teknik na hinasa ko sa loob ng di mabilang na buhay. Ang prosesong ito ng paglilinis ng aking mga meridian at muling paghubog ng aking tadhana ay magpapakawala, syempre, ng hindi maisip na paghihirap. Ngunit kung hindi ko man lang kayang lampasan ang unang pintuan ng buhay at kamatayan upang masterin ang isang banal na teknik sa ganap nitong rurok, dapat sana ay isa itong walang saysay na gawain. Nagmuni-muni si Jinwoo sa loob niya. At kahit na naghanda siya para sa resulta, ang nakakagutrenching at nakakapunit kaluluwang paghihirap na ito ay kakaiba talaga. Habang idinadaan niya ang kanyang enerhiya, isang marahas na panginginig ang yumanig sa kanyang mga balikat, ang kanyang mga bisig, at ang malalim na tindig ng kanyang mga binti ay sumisigaw sa isang koro ng purong pagdurusa. Kinagat ni Jinwoo ng malakas ang kanyang labi, pinipilit ang mga salita sa kanyang isipan. Halos naroon na, kaunti na lang, malapit ka na, isang sandali na lang, isang huling tulak, at mahahawakan na niya ang mismong threshold ng tagumpay. Sa susunod na sandali, ang mga kamay ni Jinwoo ay gumawa ng isang komplikadong seal, at ang nagngangalit na agos ng panloob na enerhiya ay sa wakas ay sumunod sa kanyang kalooban, na dumadaloy. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapikit, ang kanyang isipan ay lumulubog sa malalim na katahimikan upang madama ang puro at hilaw na kapangyarihang bagong silang sa loob ng kanyang katawan. Isang tahimik at masayang dagandong ang umalangaw sa kanyang kamalayan. Tapos na, nagawa ko talaga, nanatili siyang nag-iisip. Bagamat ang bilis ng pag-condense ng kanyang internal energy ay mabagal pa rin. Para sa wasak na katawang ito na makapag-ipon man lang ng chi sa kanyang dantian ay isa ng himala sa gitna ng milyon-milyong iba pa. Habang pinapatuloy ni Jinwoo ang kanyang meditasyon upang palakasin ang kanyang internal power, isang matinis na tili ang biglang bumasag sa katahimikan. Batang Panginoon, naging sanhi upang ang kanyang mga mata ay biglang bumukas sa gulat. Ang kanyang yaya, na desperadong hinanap siya, ay naroon na. Sumigaw ito sa takot. Diyos ko, Batang Panginoon, bakit basang-basa ka ng pawis sa gitna nitong nanunuot sa butong nyebe? Lumapit ito sa kanyang tabi sa gitna ng panik, ang nababahalang tingin nito ay lumilibot sa buong katawan niya. Batang Panginoon, nasaktan ka ba uli sa kung saan? Sumagot si Jinwoo ng mahinahon. Yaya, masyado kang nag-aalala. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nagtatanong pabalik. Mukha ba akong taong nasugatan? Sinuri uli ng yaya si Jinwoo bago ito nagsalita ng may pag-iingat. Hindi mukhang ganoon, pero ang biglang pagpuwersa sa iyong katawan sa ganitong matinding pagsubok, sisirain ito ang iyong pundasyon. Ang ganyang uri ng pinsala ay halos imposibleng mapagaling. Sa pagdinig ng kanyang mga salita, ngumiti lamang si Jinwoo. Lumingon siya, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon na hindi pa nito narinig kailanman.
Yaya, hindi ito karaniwang pisikal na pagsasanay. Nilalakad ko ang landas ng isang martial artist. Tanong ng Yaya na natigilan. Maria, martial arts. Tumango si Jinwoo, ang kanyang ekspresyon ay matatag. Tama iyon, martial arts. Dahil kailangan kong maging mas malakas. Sapat na malakas upang protektahan ang mga taong tulad mo. Mabilis na sinubukan ng Yaya na pigilan siya. Pakiusap, huwag mong sabihin yan. Ang matandang lingkod na ito ay kayang alagaan ang sarili niya. Ang iyong kalusugan at kapakanan ang pinakamalaking pagpapala na maaari kong. Umiling si Jinwoo. Natatakot ako na hindi yan posible. Yaya, may isang panata akong kailangang tuparin. Sa pagkarinig nito, ang kanyang yaya ay naiwang ganap na walang alam. Anong panata? Nagtaka ito, ang isip ay mabilis na nag-iisip habang sinusubukang alalahanin. Ngunit noong araw na iyon, ang tanging mga taong nakatagpo mo ay ako at ang batang si Don, hindi ba tayo lang? Nagpatuloy si Jinwoo, ang tingin ay malayo. Kung makikita mo si Don, takbo. Sabihin mo sa kanya na hanapin ako. Marami akong bagay na dapat ituro sa kanya. Sumagot ang yaya. Opo, Panginoon. Nakatayo siya doon habang pinagmamasdan ang likod ni Jinwoo habang ang isang kakaiba at hindi mapakilang pakiramdam ay nagsimulang sumibol sa kanyang puso. Hinding-hindi, sa ngayon, ang tiwala ko sa kanya ay dapat higit pa sa anumang bahid ng duda. 10,000 beses pa, hindi ko pa nakitang ganito katatag ang batang Panginoon. Sumusumpa akong susuportahan kita sa lahat ng aking lakas, batang Panginoon.